Yes, good morning po sa ating mga kaibigan na nanonood po ngayon na kanina pa po naghihintay po sa atin. Yung ating mga kaibigan po galing sa ibang groups, mga OFW at ating mga kaibigan po sa ating Facebook page. Magandang umaga po sa inyong lahat at welcome po dito sa UAP, Usapang Agrikultura, Paghayupan at pangisdaan. At ngayong umaga nga po ay napapanahon na naman po yung topic na ibibigay namin sa inyo. Kaya ito po yung ating topic for today. Simpleng pag-aalaga ng pugo, magandang pagkakitaan ngayong panahon ng krisis. Ayan. So, napapanahon, gawa na syempre ngayon, alam na natin, medyo talagang mahirap ang buhay. Yes. So, isa ito sa pwede nating pagkakitaan, yung pag-aalaga ng pugo. So, ang pag-aalaga ng pugo is simple lang dahil akala ng iba o yung iba ay magsisimula pa lang o nagsisimula na sa pag-aalaga ng pugo, napakadali lang alagaan ng pugo dahil maliit lang to eh. Oo. Maliit lang na parang sisiw lang. Oo. Pero nangingitlog ng madami. Parang ibon. Yes, ibon. So, ang itatanong nyo kung paano nga ba magsimula sa pag-aalaga ng pugo. Siyempre, kailangan sa pag-aalaga, meron kang pugo. Pugo. O yun. Oo. Ayan, di ba? Wala tayong Ayan. aalagaan kung Yes. hindi tayo mag-uumpisang bumili ng ating pugo na aalagaan. Yung sa pugo naman po, kung tayo mag-aalaga is pwede naman tayong bumili ng RTL. Or Yes. ito yung mga 2 weeks na lang is pwede na silang mangitlog. Oo. Yun yung karaniwan. Oh, yung Yes. RTL po ha, ready to lay Yes. na layer quail. Ayan. Ayan. Pero iba naman, may mga option din na kung ayaw nila ng RTL, gusto talaga nilang pag-aralan simula't simula kung paano Oo. magpalaki ng pugo, is yung iba bumibili ng mga fertile. Yun, egg. fertile Oo. egg. So, ayan. Syempre, yung iba naman, bibili ng fertile egg, lalo na kung ang area natin is ito, subdivision, o nasa tayo, area na maliit lang espasyo. So, kung fertile egg yung ating aalagaan, syempre, kailangan ng yung incubator o yung kailangan pagpipisaan. Yes, Oo, oo. di ba? So, kung meron naman tayong mga alagang native, pwede natin itong yung mga pagdidiman. naglilimlim na mga Oo. manok. So, pwede nyo pong ilagay doon sa mga naglilimlim na manok, yung itlog ng pugo at yun yung maglilimlim. Yun. Pero kung wala naman tayong alagang native or yung manok, Ay, diba? mag-DIY incubator sila. Ayan, oo. Yan po ang isa sa magandang ibabahagi namin sa inyo kung paano din maggawa ng DIY na incubator. Ayan. Po, yun po, may ipapakita po kami sa inyo na isang video na pwede nyo pong tularan sa paggawa ng incubator. Good morning po. Ituro ko po sa inyo yung ginawa kong DIY incubator. Ito po yung incubator ko. Pangalan po nito ay thermostat. Nabili ko lang po to sa Shopee. Tapos itong wire na to, ito yung size ko po nito ay pang 220 volts po itong wire. Kabit nyo po dito yung red block na to. Ito ay input. Kitasan naman po ito ilagay, okay lang po. Hindi naman po baliktaran. Ito po ay 220 volts. Ito naman din yung wire nito. Itong yellow block. Ito naman yung kwan sa ilaw. Okay, baliktaran din to. Para sa ilaw na 220 volts. Okay lang din. Ito po pinalagad ko po dito. Dito sa kwan. Ito pinalusot ko na lang dito. Nibuhol ko lang. Para di mahulog yung ilaw sa loob. Ito po yung ilaw na ginamit ko ay 11 watts lang po to. Kasi mababa lang tong maliit lang tong incubator ko eh. May nilagay pa ako dito na tubig. Yan, hiningi ko lang din yung takip-takip niyan. Ito naman yung pala yung thermostat na nagkuhan sa temperature, nagko-control. Yan po yung kuhan sa init. Ito naman yung itong styrofoam pala, hiningi ko lang to kasi wala tayong pambili ng pang malaking incubator na kuhan. Meron akong sa mga kilala na may styrofoam silang maliit, hiningi ko sa kanila, ginawa kong ganito. Ang pasidi naman itong thermostat ko na tinim kuhan 37.0. Ayan, 37.0. Mamaya pagdating ng 37.0
yan mamatay po yung ilaw natin. Yan, namatay na po yung ilaw, 37.7. Yan po. Namatay na po siya. Ilaw ito mamaya ng 37.0. Ilaw po ulit yan. Yan, umilaw na po. Ito po. Ang kasya lang pala dito sa ginawa ko, 50 eggs na pogo na itlog. Ginawa ko. Nilagyan ko lang ng basahan para may hindi sila mabasag. Ito ginawa ko pag umaga, pinaikot-ikan ko po ito, binabaliktad, binagalaw para mapantay yung init ng itlog sa looban niya, temperature. Umaga tsaka hapon. Kaya itong mga butas pala, ito yung para may papasok din na hangin. Parang yan. Diyan po papasok yung mga hangin niya. Kahit di sa taas, may natasan ko din. Depende po sa inyo kung ilan po yung butas nyong gustong ilagay. Sa akin, medyo isa, dalawa, tatlo, apat. Saka panglima yung nasa taas. Para mabalanse din yung init niya sa loob. Ay, itong itlog pala sa loob, mga nasa 3 days na po to sa loob. Ito ipipisa po to hanggang 17 days. 3 days pa lang siya ngayon, mga nasa 14 pa lang hihintahin natin para pipisa to. Ayan. Ayan, yan po ay isang simpleng DIY po na ipinakita po namin sa inyo. Ito po ay ginawa din dito sa office namin sa kasamahan. Yan po ay isang katulad lang po ng DIY. Pero yung iba po, may mga gumagawa na kung wala talaga silang styrofoam na makukuha or mahihingi, pwede naman din po yung karton lang po. Set up lang yung ginawa, pero karton lang yung ginamit. Okay. Oo. Pwede naman po yan. Then, ang beddings lang na nilagay nila para makatulong din doon sa temperature or sa initan ng tulog ay naglalagay sila ng ipa. Okay. Oo, mainit yun eh. Oo, mas makakatulong. Actually, yung iba naman, may ginagawa silang incubator, yung mga pinaglumaan na cabinet. Yung mga lumang, may luma. mga drawer. Oo, So, oo, bawat oo. drawer nun, paglalagyan nila ng itlog ng yung fertile egg. Oo. Medyo madami-dami lang ding yun, ilaw. Oo. Oo. Tapos, i-connect mo lang para isang timer na lang. Yung kaninang ginagawa is kailangan talagang ita-turn nyo yung itlog kasi para pantay-pantay yung init. Kasi baka naman may maluto o may Oo. iba hindi naman mag-hatch kaagad. So, ayan po. Sana ay may natutunan po tayo kahit ganun kasimpleng incubator o kayo nang bahala. Pag nakaisip kayo ng mas malaki, mas magandang sistema ng incubator, ay nasa inyo po yan. Ayan. Actually, yung nilagay doon sa loob na may takip, na may tubig, yun yung pang-balance ng init sa loob. So, may Oo, for humidity. Oo. So, Kailangan iba- kasi ng moisture. Oo, yung iba kanya-kanyang improvise na lalagyan. So iba platito, yung iba yan takip. Basta kung meron yung may mahihingi nyo lang or baga hindi na ginagamit, so pwedeng pakinabangan pa. Ayun, Pero oo. kung yung itlog ay hindi mag-dry Oo. sa loob ng incubator. Ayun, oo. At saka yan, bukod po dyan, so meron na tayong sisiw, kung meron na tayo down, so kailangan natin syempre nung kulungan. Kung paano yung kulungan na ilalagay natin. Sa pag-alaga naman ng pugo, hindi naman yung magandang kulungan ng pwede nating paglagyan. Pwede napakasimple lang din. Kung nag-aalaga kayo ng aso, yung malaking lagayan, so kung wala na, pwede po nating lagyan yun. Lagyan nyo lang nung partition ni malalapad. O so, lagyan nyo lang ng konting kawad or karton na alternate para makasingaw naman yung hangin. Yung may pangharang. Meron ka ng simpleng kulungan. Ito, kung wala talaga kayong budget, pwede naman yung crate na nilalagyan ng mga prutas. Butasan nyo lang ng pot na doon sa gilid. Pwede kayong gumamit para sa inuman at saka pakainan yung bottle ng mga soft drinks. Ilagay nyo sa kabilang gilid. Lagyan nyo lang ng butas para merong lusutan yung kanilang ulo para sa kain. So, isa po yan sa
simpleng pwedeng gawin kulungan ng mga pugo. Yun, oo. Kumbaga, pagsisimulan lang kung halimbawang sasanayin nyo pa muna kung paano magpalaki. So, syempre, hindi naman masama na magsimula muna tayo sa maliit. Oo, at saka kahit maliit lang yung space natin, ito ang kagandahan sa pag-aalaga ng pugo, kahit konting space makakapag-alaga ka. Depende dun sa kulungan na gagawin mo. So, after na, may kulungan na tayo, may sisiw na tayo, syempre yung pagpapakain. So, madali lang naman po kasi ngayon marami na tayo nabibilhan sa poultry supply na quail layer feeds. Ayan. So, kung wala naman, kasi ito po ay nagawa na namin dito sa office, kung wala talaga kayong makuha, may simple lang po tayong gagawin na feeds, katulad po ng hog starter feeds. Yan po, kasi mataas ang protina. And then, nilagyan lang po namin yan ng 2.5 grams na technology, yung Atovi, plus 30 grams na nano-base wicks, plus, syempre, naglagay po tayo ng calcium source na limestone o oyster shell. Naglagay lang po tayo ng 70 grams. Sa 1 kilo na starter feeds, maglalagay po tayo ng 70 grams na limestone, 2.5 na Atovi plus 30 grams na NBM. So, ayan po, nabalansi na po yung sustansya na with calcium source na kailangan para mabuo yung itlog ng pugo. So, ayan po, pwede po natin na, kumbaga, DIY lang din eh. Kung wala naman po tayong layer feeds na mabibili, pwede po natin gamitin yan. O, lalo na kung ilang pieces pa lang yung inyong aalagaan, at saka kukunti naman po ang kinakainan, yung mga 30 to 35 grams per day per head lang ang kinakain ng ating mga pugo. Ayan. Ang ginawa natin dito, ad libitum. So, pwede naman po yan kasi iba naman po yung kanilang habit sa pagkain. Pero kung talagang gusto nyong makita o nagtitipid tayo sa pagkain, yun lang. 30 to 35 grams per head yung ating ipapakain lang. Per day po yan, Enough na yun para Enough na yun para makapagbuo ng itlog. So, yung iba naman, kung halimbawa medyo hesitant pa sila doon sa fertile egg na Oo. magsimula, yung iba bumibili na lang mismo nung day old. Oh, yun. Oo. Yung Pwede rin 25 naman ganun. days, yan po usually ang nabibili sa market. 25 days. At ang presyo po na naglalaro lang po yan sa 27 kung volume. Pero kung pailan-ilang ka lang, mabibili mo yan 37 to 45 pesos per piece. Ayan. Kayo mapatutunan, huwag po kayo mag-alala. Marami na pong nabibili ito online. Hindi na po mahirap humanap ng source kung saan tayo makakakuha. Kahit Yes. na po yung mga fertile egg, meron na pong nagbebenta niyan through online. Yun, Actually, oo. pinakita natin kanina, di ba? Online din siya nabili. Oo, yun. Online lang din. Ang binigyan ng kasamahan namin doon, 5 pesos sa isang fertile egg. Ayun. So, tingnan nyo lang din ha, at go, syempre, para iwas-iwalan tayo doon sa modus na, kumbaga, mga fertile, pero yun lang pala yun syempre, titingnan din po natin yung supplier na ating bibilhan. At pala, additional doon sa pag nag-hatch ka na, syempre, hindi naman pag fertile ang egg, ang medyo disadvantage po nan. Hindi syempre mahahatch yan kung lahat ay puro babae. Syempre, Yes. kung babae, lahat po yan maganda pong layers. Pero may makukuha pa rin tayong lalaki dyan. Ang sa atin, huwag nyo pong alagaan nyo na gawin yung fattening. Di ba? Oo. Palakihin mo. Hindi naman po lalaki yan, pero yan ilalaki pa rin. Kumbaga, patabain nyo, and then i-dress nyo, pwede pong ibenta. Masarap po ang meat ng pugo. Mas masarap pa yun doon sa dressed chicken na nabibili natin sa market. Ito malinamnam eh. Lalo na kung inalagaan mo ng technology, mas masarap yung lasa. Oo. Tsaka syempre yung eggshell nila, mapapakinabangan pa. Pwedeng durugin nyo ng pino-pino, pakain din sa mga manok. Kung may mga manok tayo. May mga kumbaga walang tapon sa pag-aalaga ng pugo. So, speaking of yung pag-hatch nga, tapos may mahahalong lalaki o babae, paano ba natin ma-identify kung babae o lalaki yung na-hatch? Yes po. Malalaman nyo kung lalaki yung isang pugo kapag ka maingay po siya. May sound. Yun. Paano ulit? Paano? Pag lalaki ay maingay. Oo, baliktad Oo. Yun Masya- ay, at saka kapag ka yung dito sa egg, kapag makinis siya, hindi siya, walang batik-batik, ay lalaki. At mas makikita mo naman kaagad yung babae dahil yung katawan ng babae ay mas malaki compared doon sa lalaki. So, slim ang kumbaga ang lalaki. Parang baligtad, Oo.
Yung ibang quail racers naman, ang na-observe nila, pag lalaki, medyo dark brown yung dito sa may Sa may batok, dito sa kapag- may ulo, sa sa may ulo. ilalim. Oo. Tapos yung babae, yung medyo light brown. Okay. Pero may pagkakataon pala, no, kasi ibang quail racers, may na-encounter din sila na may na-hatch na, yung kumbaga parang kulay puti ba or dilaw, yung parang kumbaga ang term nila doon is parang mutation na. Yung na-mutate. hindi mo siya Oo. ma-identify kung babae o Kung lalaki. So may mga pangyayari palang ganun din. Okay. Nag-dual ano siya, no? Mhm. Saka yung iba, sa tuka. Mm. Kapag mahaba yung tuka, lalaki daw yun. Oh, okay. Paano yung babae? Pabilog? Pabilog, medyo Maiksi. Okay, Mhm. yan. So, marami pala tayong characteristics na pwede nating, yung physical appearance ng pugo, kung paano ma-identify kung female o male yun. Mhm. Ayan. So, tandaan lang po natin yan. Kung tayo ay mag-start na mag-hatch ng sisiw na aalagaan parang pang-layer na quail. Ayan. Mhm. So, yung nabanggit nga natin kanina sa pinakita rin na video, 'di ba? Estimated na mga 17 or 18 days ma-hatch yung Yes, oo. itlog ng pugo kung tayo ay magi-incubate ng sarili natin. At saka yung magmamature po yan, 6 to 7 weeks, Mhm. mangingitlog na po yan. Yung mga Ayun. babaeng napili nating aalagaan. Mhm. Ayan. Meron na tayong sisiw na, may kulungan na, may feeds na. And then, syempre, huwag niyong kakalimutan lagi may tubig. Yun ay Oh, importante. yun. Kapag halimbawa, bibili lang tayo ng kunyari RTL, Mhm. tapos dadalhin sa atin, so wag nating kalimutan na painumin. Kasi Oo. syempre, galing sa biyahe yan eh. So, masa-stress yan sila. So, yung ibang ginagawa, naghahalo pa ng asukal doon sa inumin. Oo, para pang anti-stress Pang anti-stress. yan. Oo. Oo. Sa atin, ang ginagawa natin kapag gano'n nag-travel, Mhm. pagdating sa atin, pinapahinga muna natin, nilalagyan natin ng technology, Mhm. yung tubig na iinumin nila. So, Mhm. ang dosage po natin dyan is 4 liters ng water, isang kutsarang asin. Mhm. Tapos, kung yan ay nangingitlog na po, nako, wag niyong alalahanin yung market at maganda po ang presyo ngayon. Although na medyo tumataas talaga yung feeds, pero kuha naman eh. Dahil alam ko medyo short tayo sa egg. So, magkano na dati? 0.80 lang centavos ngayon. Pero mo, 2 piso. Kaya pala ang kwek-kwek ngayon ay nagbahal na. 5 piso isa. Ngayon, 20 pesos. 3 piraso. Oh, di ba? Oo. Nilalagyan ng maraming para lumaki. Pero patok pa rin sa mga naman Pinoy, kahit oo. sabihin mo nagmamahal na, mahilig yung mga Oo. Pilipino sa kwek-kwek Yes. Saka pwede na siyang pang-ulam. Yun. So, kung na marami-rami na tayong napoproduce na quail egg, pwede lang dun sa mga nagtitinda ng mga kwek-kwek, sa palengke, sa family, sa relative, pwede po natin ibenta. So, kahit kokonti po yan at nagko-consume ka na naman ng sarili mo, nakakapagbenta ka pa sa iba, di ba? Basta magkaroon lang tayo ng target market na regular na kukuha sa Yes, atin, oo, na mahalaga. ayan. Siyempre, bago tayo mag-start, doon sa pag-aalaga, dapat may market na Yes. natin yan. Araw-araw, kailangan nating tayo mismo masuplayan yung pangangailangan natin. Pero kapag syempre minsan tatama rin tayo or magsasawa tayo sa food, dapat may market tayo na pagdadalhan ng ating mga itlog, na-produce. ating mga produce. Ayan. So, napakagandang pagsimulan nitong ganitong pag-aalaga yung pugo. Ang pugo kasi hindi basta-basta yan nagkakasakit eh. Matatag yan sa sakit. Ayan. Kung magkasakit man yan, na-mismanage natin yan. Oo. O, diba? O kaya, sa wala namang sipon lang naman ng problema ng sakit ng ng pugo eh. Pero kung maganda yung pag-aalaga natin at maintenance ng technology, hindi na natin problemahin yung kanilang mga sakit na yan. Oo. Tsaka hindi sila nagkukulang din sa pagkain para ma-avoid yung, di ba, cannibalism. Yung iba nagtutukaan Yes, kasi. oo. Meron po akong video na napanood na ang nagiging problema niya po talaga is cannibalism. Mhm. Akala niya, yung mga pugo niya, naglalaro lang talaga sila. Mhm. Pero hindi po, isa po sa cause kung bakit nagtutukaan yung ating mga alagang pugo ay dahil nagkukulang Mhm. sa kakain na binibigay natin. Mhm. Siyempre gutom sila, anong mangyayari? Tutukain nila yung kanilang mga kasama sa pugo. Yun. So, monitoring tayo sa feeding management natin para maiwasan po yung mga ganitong sakit. Saka kung bakit po napapanahon, dahil nga po nabanggit po namin kanina sa inyo, na kapag bumili ka ng RTL, 2 weeks lang, pwede mo na siyang Yes, Mhm. oo. At saka ang pugo po kasi is na medyo matagal din po ang panahon ng pangingitlog yan.
kahit na nga po maliit na espasyo, kikita ka pa rin kahit Mhm. hindi mo kailangan ng malaking espasyo para mag-alaga ng pugo. Kung ang problema niyo naman po, yung dumi, lalo na kung subdivision Yes. kayo, kung naka-maintain po yan ng technology, ang technology po, ang nagagawa din po kasi niya, nababawasan yung masamsam na amoy. Yes. So, Mhm. ng ating mga alaga. So, kolektahin niyo lang po araw-araw yung dumi ng mga alagang pugo niyo para hindi po, syempre, hindi po mangamoy. Mhm. Tsaka syempre, mas napoprolong pa yung production nila, lalo na kapag naka-technology. Yung iba kasi, 1 year pa lang, nagkakal na. Oo, pero, 8 months nga lang yung iba eh. oh, 8 months Oo, lang. 8 months Sa lang. atin, mas na-extend pa, more than 1 year pa. Oo, ngayon nag-alaga nga tayo do hanggang 2 years mahigit, di ba? Oo, kami na po ang nagtag-miss. Oo, Oo. at talaga nung Nakakalbo na sila. nakakalbo na Pero sila. nangingitlog pa Pero rin. hindi naman talaga nasayang dahil Oo. nakain yung karne. Ano Ayun. sarap, ayan. Mhm. So, yun, ang kagandahan, lalo na very timely ngayon na mag-holidays, maraming mga okasyon. So, kung may alaga tayo, tapos meron tayong maibebentang itlog, so talagang yung panahon din na yung pinuhunan natin, madali rin Oo. nating mababawi. Yun, Mhm. oo. So, yun. So, yung may mga existing ng inaalaga ang pugo, baka meron kayong ma-share din sa amin at sa mga viewers kung ano yung mga tips na pwede nyo pang maibigay sa atin para naman makatulong din doon sa mga nagbabalak pa lang or gustong magsimula sa pagpupuguan. Yan, Mhm. oo. At saka, timing din tong pagbibigay natin ng konting tip gawa ng, syempre, pagdating next year, yan yung mga, kumbaga, is next year, ito ang alagaan. Yan, pwede nating Oo. alagaan yan. Simulan natin sa pag-aalaga ng, napakasimpleng pag-aalaga ng puguan. Ayan. Mhm. Ayan, baka wala ng question. Pwede naman po kayong mag-comment doon sa ating live streaming kahit hindi off na po kami. At pwede po kayong tumawag sa aming mga numerong 0939-917-2858 at 0917-540-8887, 0917-875-4262, yun. at 0917-502-1000. Yan, Ayan. ako. At pwede din po kayong tumawag sa ating landline 8842-3003. Yan. At syempre, pwede rin kayong direct na mag-message sa amin dito sa aming Facebook page, Atovi Nanotechnology. At nariyan po lagi ang Facebook group na Livestock Agri-Aqua Troubleshooters Organization o yung LATO. So, ito po ay Facebook group na contact point ng mga farmers at would-be farmers sa larangan po ng paghahayupan, pangisdaan at paghahalaman. So, lahat po ay welcome dito, especially yung mga quail raisers na at gusto nyong ibenta yung mga produce ninyo itlog or nagbebenta rin kayo ng RTL, i-post po ninyo dito sa LATO group na ito at malay nyo makatagpo kayo ng members na naghahanap ng mabibilhan nila or yung magsusupply sa kanila. So, magkakatulungan po tayo dito. At syempre, yung may mga questions din po, pwede po ninyong i-post ang inyong mga tanong at may mga sasagot po sa inyo dito. At huwag niyo pong kalimutang i-visit din ang aming website, www.atovinanotechnology.com. So, nandyan po yung mga information tungkol sa technology at iba pa naming products. At syempre, may mga questions po, open pa rin po yung aming forum section. So, i-post nyo lang din po yung mga questions po ninyo at may mga sasagot din po sa inyo dito. Oh, yan. So, huwag nyo din kalimutan i-visit yung YouTube channel natin na Team Atovi. So, lahat po ng ating mga videos dyan, yung mga nakaraan na aming discussion dito sa UAP at saka sa Farmer's Talk, mapapanood nyo po dyan at pwede po kayong mag-comment at merong sasagot sa inyo. At syempre, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at huwag nyo din forget to follow yung aming TikTok. Nako, ayan, medyo talaga ang dami-dami naming followers at isa din kayo, kung kayo magpa-follow sa amin, makikita nyo po yung aming mga videos dyan. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panunood at nagkita-kita po ulit tayo sa susunod na Saturday dito sa UAP, Usapang Agrikultura. Paghahayupan At pangisdaan. And always remember, Team Atobi will continue to educate. share, and inspire others. Bye-bye!